Diyos ko, mother-in-law, seryoso ka bang pumunta sa burol ng sarili mong asawa, suot yang mumurahing damit na yan? Ang boses ni Tiffany Albright ay bumasag sa taimtim na katahimikan ng kapilya na parang isang malupit na sampal. Nakakahiya, mukha kang pulubi, lahat ng mga mata ay agad na napako sa akin. Ang simple at eleganteng itim na damit ko na pinili ko dahil sa pagiging simple nito ay tila labis na ikinagalit ng aking manugang. Ang hindi niya alam, ang sinasabi niyang murang damit ay nagkakahalaga ng 80,000 dolyar. Tiffany, pakiusap, nagpapaalam tayo kay Dad, bulong ni Marcos, ang anak ko, na tila nahihirapan. Pero nahanap na ng manugang ko ang kanyang mga manonood. Hindi, Marcos, kailangang may magsabi nito. Nagtatrabaho ako sa mga high-end na boutique. Alam ko kung ano ang dekalidad. At ito, itinuro niya ang damit ko nang may hindi maitatagong paghamak. Ito ay special sa clearance rack. Walang kaklas-klas ang nanay mo. Ang kanyang mga kaibigang sina Candice at Naomi ay tumango na parang maliliit na tupa, nagbubulungan sa isa't isa. Kumalat ang bulungan ng di pagsang-ayon sa mga upuan. Nanatili akong tahimik, magkadaop ang mga kamay, nagkukunwaring nasasaktan sa kanyang mga salita. Kawawang Elias, patuloy ni Tiffany, lalo pang nilakasan ng boses. Siguradong bumabaligtad siya sa kanyang libingan, nakikitang ang byuda niya ay wala man lang respeto na magsuot ng disente para sa kanyang huling paalam. Nakakahiya para sa buong pamilya. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kinikimkim na galit. Ang babaeng ito ay naglakas loob na hiyain ako sa pinakamasakit na araw ng buhay ko. Walang kamalay-malay na ako ang may-ari ng mismong brand kung saan siya nagtatrabaho bilang isang hamak na sales associate. Tingnan niyo siya! Pagpapatuloy niya sa kanyang pag-arte. Hindi man lang niya kayang bumili ng disenteng damit. Marcos, dapat talaga bigyan mo ng pera ang nanay mo para makabili siya ng nararapat. Napangiti ako sa loob-loob ko. Kung alam lang niya na ang closet ko ay may mahigit 200 designer dresses, na ang bank account ko ay may mas maraming zero kaysa sa bilang ng mga araw sa isang taon, at ang kanyang termination letter ay pirmado na at naghihintay sa aking pribadong opisina. Marahang hinawakan ni Belle, ang anak kong babae, ang braso ko at bumulong, "Ma, wag mo siyang pakinggan. Ang sama niya." Pero kailangan kong marinig ang iba pa. Kailangan kong hayaan si Tiffany na patuloy na hukayin ang sarili niyang profesional na libingan. Alam mo, Marcos, idinirekta ni Tiffany ang kanyang boses sa asawa. Kapag nagkaanak tayo, sana hindi sila maging katulad ng nanay mo. Sobrang simple. Binigyan niya ako ng isang nakakaawang tingin. Tingnan mo siya, hindi man lang marunong manamit para sa ganito kaimportanteng okasyon. Lumakas ang hagigikan ng kanyang mga kaibigan. Naglakas loob pa si Candace na magkomento, "Totoo yan, Tiff. Nagtatrabaho rin ako sa retail at yang damit na yan hindi lalagpas sa 100 dolyar. Kung alam lang nila na ang mga botones na gawa sa Madre de Perlas sa damit ko pa lang ay 500 dolyar bawat isa." "Eksakto, Candace," sagot ni Tiffany. "Kaya nga sabi ko wala siyang class. Sa butik kung saan ako nagtatrabaho, ang mga kliyente namin ay sopistikado, mga babaeng tunay na nakakaintindi ng fashion at elegance, di ba?" Itinuro niya ako ng may pagwawalang bahala. Ang anak kong si Marcos ay mukhang hindi komportable pero wala siyang sinabi. Tipikal, lagi siyang duwag pagdating sa pagharap sa kanyang asawa. "Tiffany, tama na." Sa wakas ay sumingit si Belle, mas matatag ang boses. "Hindi, hayaan mo siya," sabi ko sa wakas. Malambot at medyo basag ang boses. Tama siya, hindi ko naiintindihan ang mga eleganteng bagay na tulad niya. Matagumpay na ngumiti si Tiffany. "At least inaamin mo, tingnan mo mother-in-law, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang walang taste, pero sana naman mag-effort ka na hindi ipahiya ang pamilya sa publiko." Palihim na pumalakpak ang kanyang mga kaibigan. Idinagdag ni Naomi na may pekeng simpatya. "Naku, kawawa naman siya. Siguro mahirap kapag walang sapat na pera para manamit ng maayos." "Sakto," patuloy ni Tiffany, lalong lumakas ang loob. "Isipin mo, pumunta sa burol ng sarili mong asawa na parang tatakbo ka lang sa Walmart para mamili. Wala talaga siyang common sense." Lumakas ang mga bulungan sa buong kapilya.
May naririnig akong mga pira-piraso. Nakakahiya naman. Kawawang babae. Sobrang nakakahiya. Perpekto. Habang mas maraming taong nakasaksi sa pampublikong kahihiyang ito, mas magiging matamis ang aking paghihiganti. At yang sapatos, patuloy ni Tiffany, itinuturo ang aking classic na black pumps. Mukhang galing sa Tiangge. Diyos ko, kung ako siya, mahihiya akong lumabas ng bahay ng ganyan. Ang mga sapatos na iyon ay isang custom pair na nagkakahalaga ng $12,000, pero hindi niya iyon malalaman. Tingnan mo, mother-in-law, sabi niya nang may pangmamata, lumapit sa akin. Alam kong wala kang masyadong pera, pero sa susunod na kailangan mong manamit para sa isang importanteng okasyon, pwede kitang pahiramin sa wardrobe ko. May mga koneksyon ako sa pinakamagagandang tindahan. Ang sarap pakinggan ng kabalintunaan. Ang babaeng ito, na kumikita lang ng halos $3,000 kada buwan sa pagbebenta ng mga damit ko sa boutique ko, ay nag-aalok na pahiramin ako ng damit, kung alam lang niya na ako mismo ang pumipirma sa kanyang tseke. Napakabait mo naman, Tiffany, sagot ko sa nanginginig na boses, pero ayokong maging abala sa'yo. Hindi abala yon, pagkakawanggawa ng isang Kristiyano, sagot niya na may pekeng ngiti. Ito ang gagawin ng sino mang disenteng tao sa lugar ko. Sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan. Nagkomento pa si Candace, "Anghel ka talaga, Tiff. Hindi lahat ay magiging ganyan kabait sa isang taong limitado." Limitado. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking isipan. Kung alam lang nila na ang limitasyon ko ay kinabibilangan ng pagmamay-ari ng 17 luxury boutiques, 3 pabrika ng tela, at isang yaman na higit sa $100,000,000. At saka, dagdag ni Tiffany, ngayon ay kinakausap na ang buong kongregasyon. Sa tingin ko, may matututunan tayong lahat dito. Ang kahalagahan ng edukasyon, ng pagkakaroon ng mga pangarap, ng hindi pagiging kontento sa karaniwan. Kinumpirma ng palihim na palakpakan na naabot niya ang kanyang layunin, ginawang personal na palabas ng pagiging mas mataas ang moral niya ang burol ng asawa ko. Kawawang Elias, bumuntong hininga siya ng may pag-arte. Lagi siyang nag-aalala sa biyenan niya. Sabi niya dati, hindi niya alam kung paano siya mabubuhay nang wala siya. Tama siya sa isang bagay. Laging nag-aalala sa akin ang yumaong asawa ko, pero hindi sa mga dahilang iniisip niya. Alam niyang masyadong mabait ang puso ko na madali akong magpatawad. Lagi niyang sinasabi, "Serafina, sa araw na mawala ako, huwag mong hayaang tapakan ka ng kahit sino." Dumating na ang araw na iyon. Pagkatapos ng espektakulong ginawa ni Tiffany sa burol, umuwi ako sakay ng aking 2015 na Honda Civic, isang kotse na sinadya kong piliin para mapanatili ang aking pagkukunwari bilang isang pobreng byuda na walang kalaban-laban. Ang totoo, ang pribado kong garahe ay may isang Bentley, isang Mercedes S-Class at isang Porsche na walang sino mang nakakaalam. Pero ngayon, kailangan kong magpatuloy na maging si Serafina na kilala ng lahat. Ang bastang biyenan, ang byudang walang pera, ang babaeng ayon sa aking manugang ay walang bahid ng pagiging elegante. Pagdating sa aking simpleng apartment, hinubad ko ang aking sapatos na nagkakahalaga ng $12,000 at nagsalin ng isang baso ng alak. Hindi lang basta alak, kundi isang vintage Bordeaux na nagkakahalaga ng $5,000 bawat bote. Pero sa mata ng mundo, ako ang babaeng bumibili ng alak sa karton sa grocery store. Tumunog ang telepono ko. Si Belle, ang anak ko. "Ma, I'm so sorry sa nangyari kanina. Sobrang sama ng ugali ni Tiffany." "Huwag kang mag-alala, anak," sagot ko sa pagod na boses. "Sanay na ako sa mga komento niya." "Pero hindi tama yon, ma, na mag-asal ng ganon sa burol ni Dad. Hindi makatao." Hindi alam ni Belle ang katotohanan tungkol sa aking sitwasyong pinansyal. Matagal ko nang pinasya na ilihim ito sa sarili kong mga anak. Mas ligtas iyon, hindi komplikado, at hinayaan akong makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa akin. "Kakausapin ko si Marcos bukas," patuloy ni Belle. "Hindi niya pwedeng hayaan ang asawa niya na tratuhin ka ng ganyan. Hindi pakiusap, wag mong gawin yan. Ayokong maging sanhi ng gulo sa pagsasama nila." Pero may gulo nang namumuo.
Hindi pa ito alam ni Tiffany, pero ang employer niya ay makakatanggap ng isang napaka-espesipikong tawag bukas. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumunta ako sa aking lihim na opisina, isang silid na hindi alam ng sino man sa mga anak ko, na nakatago sa likod ng isang mukhang ordinaryong estante ng libro. Doon nakalagay ang aking mga tunay na yaman, ang mga kontrata para sa aking mga kumpanya, ang mga financial statement para sa aking mga boutique, at syempre, ang mga file ng lahat ng aking empleyado, kabilang si Tiffany Albright, Sales Associate, Level 2, sa aking flagship store na may base salary na $3,000 kada buwan plus komisyon. Binuksan ko ang kanyang file at sinuri ang kanyang kasaysayan. 3 babala dahil sa pagiging huli, 2 reklamo mula sa customer tungkol sa mapanlait na pag-uugali, at 1 ulat mula sa supervisor na nagsasabing mayroon siyang kayabangan na walang basehan. Perpekto. Kinuha ko ang aking pribadong telepono, ang ginagamit ko lang para sa mga usaping negosyo, at tinawagan si Janice, ang aking HR director. Miss Coleman, lubos po akong nakikiramay sa inyong pagkawala, sabi ni Janice na may tunay na kalungkutan. Salamat Janice, pero kailangan kong asikasuhin mo ang isang personal na bagay bukas. Siyempre po, sabihin niyo lang. Si Tiffany Albright, empleyado sa Downtown Boutique. Gusto kong suriin mong mabuti ang kanyang performance sa nakalipas na 6 na buwan. May particular po bang issue? Sabihin na lang natin na nagpakita siya ng kawalan ng respeto sa mga customer na hindi ko talaga kinukonsinti sa aking kumpanya. Naintindihan ni Janice ng perpekto. 15 taon na siyang nagtatrabaho sa akin at alam niyang kapag ganito ang tono ng pananalita ko, seryoso ang bagay. Naiintindihan ko po, gusto niyong ihanda ko ang dokumentasyon para sa disciplinary action. Ihanda mo lahat pero maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Pagkababa ko ng telepono, umupo ako sa aking Italian leather na upuan at pinag-isipan ang mga pangyayari sa araw na iyon. Ang pampublikong kahihiyan na ginawa ni Tiffany ay appetizer pa lang. Wala siyang ideya na nagdeklara siya ng giyera sa maling tao. Palaging sinasabi ng yumaong asawa kong si Elias na masyado akong mabait, masyadong mapagbigay. Sarafina, paulit-ulit niyang sinasabi, may mga taong ipinagkakamali ang kabaitan sa kahinaan at kapag nangyari yon, kailangan mo silang turuan ng leksyon. Sa loob ng 40 taon ng aming pagsasama, siya ang aking pananggalang. Alam ni Elias ang tungkol sa aking mga negosyo. Siya ang aking silent partner, ang aking pinaka-pinagkakatiwalaang tagapayo. Sama-sama kaming nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. Laging nasa anino, laging nagkukunwaring isang ordinaryong pamilyang middle class. Pero wala na si Elias para protektahan ako sa mga ahas na tulad ni Tiffany. Ngayon, kailangan kong protektahan ang aking sarili at gagawin ko ito ng may estilo na isang 70 taong gulang na babae na may 50 taong karanasan sa negosyo lang ang makakagawa. Kinabukasan, habang nagyayabang si Tiffany sa social media tungkol sa kanyang pagkakawanggawa at pag-aalok na pahiramin ako ng damit, nasa executive office ako at sinusuri ang mga numero ng lahat ng aking kumpanya. Pumasok ang aking personal assistant, isang mahusay na babae na nagngangalang Estelle na 20 taon nang kasama ko, dala ang isang tray ng kape. Ang mga buwanang ulat, Miss Coleman, sabi niya, inilapag ang isang tumpok ng mga dokumento sa aking mahogany desk. Kumusta ang benta sa Downtown Boutique? Maganda ang numero ngayong quarter, maganda ang pagtanggap sa mga bagong koleksyon. At ang mga tauhan? Nag-atubili sandali si Estelle. May ilang sitwasyon na nangangailangan ng atensyon. Sabihin mo sa akin. Si Tiffany Albright ay may ilang insidente sa mga kliyente. Tila nagkokomento siya kung sino ang may kaya at walang kayang bumili ng ilang partikular na gamit. Interesante, hindi lang ako hinamak ng manugang ko, kundi tinataboy din niya ang aking mga customer sa kanyang kayabangan. May iba pa ba? Nahuli ng security camera ang ilang questionableng pag-uugali. Ginagamit niya ang kanyang personal na telepono ng ilang oras sa trabaho. Lagi siyang huli at kahapon nakita siyang kumukuha ng mga litrato na may merchandise na hindi niya binili. Bawat salita ay isa pang pako sa kanyang propesyonal na kabaong.
Estelle, gusto kong mag-schedule ka ng isang pulong para sa akin sa susunod na Biyernes kasama ang lahat ng management ng Downtown Boutique. May particular po bang dahilan? Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula noong burol ni Elias. Oras na para gumawa ng ilang pagbabago sa mga tauhan. Ang linggo pagkatapos ng burol ay lumipas na parang isang perpektong inorkestrang simponya ng kaplastikan ng pamilya. Sinamantala ni Tiffany ang bawat pagkakataon para ipaalala sa lahat kung gaano siya kabait sa akin, inaalok ang kanyang wardrobe at mga koneksyon sa mundo ng fashion. Noong Miyerkules ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Marcos, ang anak ko. Ma, sinabi sa akin ni Tiffany na inalok kanyang tulungan sa problema mo sa wardrobe. Oo, napakabait niya, sagot ko ng may pagpapakumbaba. Tingnan mo ma, alam kong si Dad ang humahawak ng lahat ng pinansyal at siguro mahirap para sa iyo ngayon. Kung kailangan mo ng pera, kay laking kabalintunaan. Ang sarili kong anak ay nag-aalok sa akin ng pera samantalang kaya kong bilhin ang buong bahay niya gamit ang cash sa aking personal na safe. Huwag kang mag-alala Marcos, kakayanin ko gamit ang pensyon ng tatay mo. Sigurado ka? Kasi sabi ni Tiffany, mukhang sobrang simple ng apartment mo at ng mga damit mo. Tama ang asawa mo, hindi ko naiintindihan ang fashion tulad niya. Narinig ko ang kasiyahan sa kanyang boses. Well, alam na alam niya talaga ang negosyo. Nagtatrabaho siya sa isa sa mga pinaka-eksklusibong boutique sa syudad. Tiwalang-tiwala sa kanya ang mga boss niya. Kung alam lang niya na ako mismo ang boss na pinagkakatiwalaan nila. Siguro napakatalentado niya, bulong ko. Talaga. Sa katunayan, inaasahan niyang ma-promote. Sinabi ng supervisor niya na may pagkakataong magiging junior manager siya. Interesanteng impormasyon. Walang nabanggit si Janice tungkol sa promosyon para kay Tiffany. Malamang ay iniimbento lang ng manugang ko ang kwento para mapabilib ang anak ko. Masaya ako para sa kanya, Marcos. Oo, at alam mo ma, kapag na-promote siya, mas malaki na ang kikitain namin at mas madalas ka na naming matutulungan. Baka dalhin ka pa namin sa pamimili sa mga disenteng lugar. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng anak ko ay parang isa pang saksak. Paano ko napalaki ang isang lalaking ganito kabulag sa kalupitan ng kanyang asawa? Napakamaalalahanin mo naman anak. Pagkababa ko ng telepono, agad kong tinawagan si Estelle. Estelle, kailangan ko ng impormasyon tungkol sa anumang chismis ng promotion para kay Tiffany Albright. Wala po, Miss Coleman. Sa katunayan, sinabi sa akin kahapon ng direct supervisor niyang si Diane na iniisip niyang ilagay siya sa probation dahil sa ugali niya sa mga kliyente. Perpekto. Handa na ba ang mga ulat na hiniling ko? Opo. Mga dokumentadong insidente, mga recording mula sa security at mga testimonya mula sa mga kliyenteng nagreklamo tungkol sa kanyang pag-uugali. Mahusay. Ngayon, may isa pa akong kailangan mong gawin. Sabihin niyo lang po. Gusto kong palihim mong imbestigahan ang personal na sitwasyong pinansyal ni Tiffany at Marcos. Kita, gastos, utang, lahat. Walang tanong si Estelle. Pagkatapos ng 20 taong pagtatrabaho sa akin, alam niyang kapag humiling ako ng impormasyong pinansyal tungkol sa isang tao, meron akong mga dahilan. Noong Huwebes ng hapon, dumating ang mga resulta sa aking mesa at mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko. Si Marcos at Tiffany ay namumuhay ng higit sa kanilang kakayahan. Ang kanilang apartment ay nagkakahalaga ng $3,500 kada buwan, higit pa sa buong sahod ni Tiffany. Mayroon silang utang sa credit card na higit sa $40,000, isang car loan na $22,000 at humiling ng salary advance mula sa boutique noong nakaraang buwan. Pero ang pinakamasarap na detalye ay nag-apply sila para sa isang mortgage para bumili ng bahay na nagkakahalaga ng $250,000 gamit ang nalalapit na promosyon at hinaharap na pagtaas ng sahod ni Tiffany bilang collateral. Ang bahay ng kanilang mga pangarap, ang kinabukasang kanilang pinlano, ay nakasalalay lahat sa isang pag-angat na hindi kailanman mangyayari. Dumating ang Biyernes nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nagsuot ako ng aking pinakasimpleng ngunit eleganteng executive attire, isang itim na Chanel suit na binili ko sa Paris noong nakaraang taon na ipinares sa aking tunay na perlas na Mikimoto.
Walang magarbo, pero sino mang fashion expert ay agad na makikilala ang kalidad. 10:00 ng umaga, dumating ako sa downtown boutique. Ang aking boutique. Magandang umaga, Miss Coleman. Binati ako ni Diane, ang supervisor, gamit ang aking apelyido sa pagkadalaga tulad ng lagi niyang ginagawa sa publiko. Naghihintay po sa inyo ang mga manager sa opisina. Naglakad ako sa tindahan, inoobserbahan ang bawat detalye. Ang mga empleyado ay masipag na nagtatrabaho, inaasikaso ang mga kliyente ng may profesionalismo at paggalang, maliban sa isa. Si Tiffany ay nakasandal sa counter, kausap ang kanyang cellphone at malakas na tumatawa. Lukot ang kanyang uniforme, sobra ang kanyang makeup at ang kanyang kilos ay ganap na hindi angkop para sa sopistikadong kapaligiran ng aking establishmento. "Girl, hindi ka maniniwala dito," narinig kong sabi niya sa telepono. "Ang pathetic ng mother-in-law ko. Sabi ni Marcos kahapon, pwede namin siyang dalhin sa shopping kapag na-promote na ako. Imagine, kailangan mong turuan ang isang 70 taong gulang kung paano manamit." Tumawa siya sa sarili niyang kalupitan habang isang customer ang matiyagang naghihintay na maasikaso. Oo, nagtatrabaho ako sa pinaka-eksklusibong butik sa syudad. Super cool ng boss ko. Tiwalang-tiwala siya sa akin. Sa katunayan, gagawin niya akong junior manager sa susunod na linggo. Mga kasinungalingan na patong-patong. Nakakatuwa. So, pumunta ang mother-in-law ko sa burol ng asawa niya na parang galing sa charity. Sumpa ko, mukhang sa Burlington niya binili ang damit niya. Sobrang nahihiya ako para sa kanya. Lumipat ang naghihintay na kliyente sa ibang counter, halatang naiinis sa kawalan ng serbisyo. Alam mo kung ano ang pinakanakakatawa? Patuloy ni Tiffany, walang kamalay-malay sa lahat. Iniisip pa niyang elegante ang damit niya. Kawawang matanda, wala siyang ideya kung ano ang tunay na fashion. Sa sandaling iyon, napagpasyahan kong lapitan siya. "Excuse me," sabi ko ng mahina. Lumingon si Tiffany at sa isang saglit ay nakilala ako, marahil dahil hindi niya pa ako nakikitang nakabihis ng maayos. "Oh, mother-in-law, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, tinatakpan ng telepono gamit ang kamay, halatang naiinis sa pagkakaistorbo. "Pumunta ako para mamili," sagot ko ng inosente. Binigyan ako ni Marcos ng pera at sabi niya, "Pwede mo akong tulungang pumili ng nararapat." Agad na nagbago ang kanyang ugali. Halatang natuwa siya sa ideya na turuan ako kung paano manamit. "Nako, ang ganda niyan. Sige na, baba na," sabi niya sa kaibigan. Kailangan kong tulungan ang mother-in-law ko na itigil na ang pagpapahiya sa sarili. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ako mula ulo hanggang paa nang may halos hindi maitagong paghamak. "Sige mother-in-law, una, kailangan nating mag-set ng budget. Magkano ang binigay sa'yo ni Marcos? Kasi hindi mura ang mga bagay dito. Hindi ito tulad ng Tiangge na pinupuntahan mo." "Binigyan ako ni Marcos ng $500, nagsinungaling ako. Tumawa si Tiffany. $500? Diyos ko, sa $500 dito, halos hikaw lang ang mabibili mo. Pero sige, tingnan natin kung ano ang magagawa natin sa kakarampot na yan." Dinala niya ako sa seksyon ng accessories, ang pinakamurang bahagi ng tindahan. "Tingnan mo, mother-in-law, nakasale ang mga scarf na ito. 200 bawat isa, pero magaganda. Pwede itong magdagdag ng kaunting class sa style mo." Kinuha niya ang isa sa mga scarf at ipinakita sa akin ng may pangmamata. "Nakikita mo ba ang kalidad ng seda? Ito ang tunay na elegance, hindi yung mga basahan na karaniwan mong isinusuot." Ang scarf na hawak niya ay mula sa aking spring collection noong nakaraang taon. Personal kong pinangasiwaan ang bawat detalye ng disenyo nito. "Napakaganda, pag-amin ko. 'Di ba? Magaling ako sa mga ganitong bagay. Kaya nga ipopromote ako ng mga boss ko. Nakikita nila ang talento ko." Sa pagkakataong iyon, lumapit sa amin si Diane. "Tiffany, hinihintay ka ni Miss Coleman sa opisina." Bahagyang namutla si Tiffany. "Si Miss Coleman ang boss ko, andito?" "Oo, dumating siya kanina lang. Sabi niya, urgent daw." Nakita ko ang takot sa mga mata ni Tiffany. "Pero may tinutulungan akong kliyente." "Ako na ang bahala sa ginang." Diplomatikong sumingit si Diane. Tiningnan ako ni Tiffany ng may pagkainis.
Mother-in-law, may napaka-importanting bagay akong kailangang asikasuhin sa trabaho. Babalik ako maya-maya para tulungan ka. Oo naman, sige. Asikasuhin mo na ang mga importanteng bagay mo. Pinanood ko siyang kinakabahang maglakad palayo patungo sa mga opisina sa ikalawang palapag. Walang kamalay-malay na papunta siya sa kanyang propesyonal na pagkawasak. Habang kinakabahang umakyat si Tiffany sa opisina kung saan akala niya ay makikipagpulong ako sa kanya bilang isang empleyado, nanatili ako sa ibaba, ninanamnam ang kabalintunaan ng sitwasyon. Lumapit sa akin si Diane, ang aking pinagkakatiwalaang supervisor na may makahulugang ngiti. "Kumusta po ang pag-arte, ma'am?" Tanong niya ng pabulong. Mas maganda pa sa inaasahan ko, sinilyuhan na ng babaeng yon ang kanyang propesyonal na kapalaran gamit ang sarili niyang mga salita. Nahuli po ng security recordings ang buong pag-uusap sa telepono at ang pag-uugali niya sa inyo. Gusto niyo na po bang umakyat ngayon? Maghintay pa tayo ng ilang minuto. Gusto kong kabahan siya ng husto habang iniisip kung nasaan ako. Samantala, nagpa siya akong maglakad-lakad sa aking tindahan, inoobserbahan kung paano ito gumagana nang wala ang aking pisikal na presensya. Propesyonal na nagtatrabaho ang mga empleyado, nagsisilbi sa bawat customer ng may paggalang at kaalaman, maliban sa isang umakyat sa itaas. Lumapit ako sa isa sa mga mas batang sales associate, isang babae na nagngangalang Chloe na kinuha ko 6 na buwan na ang nakalipas. "Excuse me," sabi ko, nagkukunwaring isang regular na kliyente. "Ano sa tingin mo ang serbisyo ng babaeng andito kanina? Yung kulot ang buhok." Kinakabahang tumingala si Chloe bago sumagot. "Si Tiffany po ba ang ibig niyong sabihin?" "Oo, sa tingin ko yon ang pangalan niya." Nag-atubili sandali ang babae, halatang hindi komportable. "Well, wala po sa lugar para magkomento ako tungkol sa mga kasamahan ko." Nagtatanong lang, mukha kasing napaka-confident niya. "Tingnan niyo po, ma'am, mas gugustuhin kong tulungan kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Humanga ako sa kanyang diplomasya. Siya ang eksaktong uri ng empleyado na pinahahalagahan ko. Propesyonal, maingat, tapat. Hinihintay ko lang talaga ang isang tao. Pero sabihin mo sa akin, matagal ka na bang nagtatrabaho dito? 6 na buwan po. Ito ang unang trabaho ko sa luxury retail at gustong-gusto ko po. "At kumusta ang working environment?" Muling sumulyap si Chloe sa hagdanan. "Karamihan po sa mga kasamahan ko ay mababait, napaka-propesyonal, laging handang tumulong, pero..." Huminto siya. "Pero hindi ko po dapat sabihin ito, pero may ilang tao na iniisip na ang pagtatrabaho dito ay nagbibigay sa kanila ng karapatang tratuhin ng masama ang iba na para bang umakyat na sa ulo nila ang karangyaan ng butik." Eksakto ang hinala ko. Nakakita ka na ba ng mga particular na sitwasyon? Well, nakita ko na po kung paano hinuhusgahan ng ilang empleyado ang mga customer base sa kanilang hitsura bago sila asikasuhin, na para bang sila ang nagdedesisyon kung sino ang may kaya at walang kayang mamili dito. Labag po yon sa lahat ng itinuro sa amin sa training. At ano ang itinuro sa inyo sa training? Na lahat ng customer ay karapat-dapat sa parehong respeto at atensyon anuman ang kanilang itsura o pananamit. Na ang boss namin, si Miss Coleman, ay nagsasabi na ang tunay na elegance ay nagmumula sa respeto at pagpapakumbaba, hindi sa kayabangan. Nag-umapaw ang puso ko sa pagmamalaki. Ang aking mga prinsipyo ay naipapasa ng tama kahit man lang sa mga empleyadong sulit panatilihin. Mukhang napakatalinong babae ng boss mo. Opo, kahit hindi ko pa siya nakikita ng personal. Lahat ay humahanga sa kanya. Sabi nila, nagsimula siya sa ibaba at itinayo ang imperyong ito sa pamamagitan ng sipag at matatag na prinsipyo. Sakto, nakita kong bumababa si Tiffany sa hagdan na may mukhang lubos na nalilito. Dire-diretso siyang lumakad patungo sa akin. "Mother-in-law, wala pa bang nag-asikaso sa'yo?" "Ang sama naman ng serbisyo," sabi niya. Halatang dismayado dahil hindi niya nahanap ang kanyang boss sa itaas. "Inaasikaso ako ng mabuti ng dalagang ito," sagot ko, itinuturo si Chloe. Tiningnan ni Tiffany si Chloe nang may paghamak. "Nako,
Bago lang yan. Wala pa yang alam. Ako ang expert dito. Mas matagal na ako at mas may karanasan. Maingat na umatras si Chloe, pero nakita ko sa kanyang mga mata na perpektong naintindihan niya kung anong klaseng tao si Tiffany. Nahanap mo ba ang boss mo? Tanong ko ng inosente. Hindi, mukhang umalis na pero hindi mahalaga. Siguro sasabihin lang niya sa akin ang tungkol sa promotion ko. Lagi niya akong hinahanap para sa mga importanteng bagay. Patuloy na dumami ang mga kasinungalingan. Well, habang wala pa siya, pwede nating ipagpatuloy ang pagtingin ng mga damit para sa akin. Siyempre, mother-in-law, pero bago yan, may sasabihin akong importante. Kapag na-promote ako bilang manager, maraming pagbabago akong ipapatupad dito, lalo na sa customer service. Anong klaseng pagbabago? Halimbawa, maglalagay ako ng dress code para sa mga kliyente. Hindi pwedeng basta-basta na lang pumapasok dito ang kahit sino na kung ano-ano ang suot. Luxury boutique ito, hindi bargain mart. Bawat salita ay mas nagbubunyag kaysa sa nauna. At kung may hindi sumunod sa code mo? Well, magalang ko silang imumungkahi na pumunta sa mga tindahang mas angkop sa kanilang antas. Para rin yon sa ikabubuti ng lahat. Naiilang ang mga tunay na kliyente kapag nakakakita sila ng mga taong halatang hindi nabibilang dito. Interesanteng pilosopiya, bulong ko. Eksakto. Magiging proud ang boss ko kapag nakita niya kung paano ko pinapaganda ang imahe ng tindahan. Malamang bibigyan niya ako ng bonus para sa inisyatibo. Dinala niya ako sa pinakamahal na seksyon ng damit sa tindahan at sa kabalintunaan patungo sa aking sariling pinaka-eksklusibong mga likha. Tingnan mo, mother-in-law, napakaganda ng mga damit na ito, pero halatang wala sa budget mo. Nagkakahalaga ang mga ito sa pagitan ng 5,000 at 15,000 dolyar bawat isa. Kinuha niya ang isa sa aking mga paboritong disenyo, isang champagne-colored na gown na may mga detalyeng binurdahan ng kamay. Nakikita mo ba ang kalidad na ito? Ito ang tunay na haute couture. Mayroon akong katulad nito sa bahay. Regalo sa akin ng isang napaka-importanteng kliyente na sobrang natuwa sa serbisyo ko. Isa pang kasinungalingan. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado na tumanggap ng mga regalo mula sa kliyente at personal kong sinusuri ang lahat ng ulat sa benta. Napakaganda, pag-amin ko, hinahawakan ng tela. Oo, pero siguradong hindi ito para sa'yo. Kailangan nating hanapan ka ng mas makatotohanan, isang bagay na babagay sa kasalukuyan mong estilo. Dinala niya ako sa isang seksyon sa likod kung saan naroon ang mga clearance item mula sa mga nakaraang season. Dito, may mga bagay na mas abot kaya mo. Tingnan mo. Itong gray na damit ay naka-markdown sa 400 dolyar. Perpekto ito para sa mga babaeng kaedad mo. Ang damit na ipinapakita niya sa akin ay mula nga sa aking koleksyon. Pero mula 3 taon na ang nakalipas, isang disenyo na itinigil ko na dahil hindi nito naabot ang aking mga pamantayan sa kalidad. Ano sa tingin mo ang damit na ito? Tanong ko sa kanya. Sa totoo lang, wala lang. Pero para sa isang tulad mo, okay na yan. Wala ka namang katawan o presensya para dalhin ang mga tunay na eksklusibong piraso. Masakit ang kanyang mga salita, pero hindi sa dahilang iniisip niya. Masakit malaman na isang taong malupit at mababaw ang nagtatrabaho sa aking kumpanya, na kumakatawan sa aking mga prinsipyo sa publiko. Alam mo, Tiffany? Sabi ko sa wakas, sa tingin ko tama ka tungkol sa kawalan ko ng estilo. Matagumpay siyang ngumiti. Buti naman at kinikilala mo. Iyan ang unang hakbang para sa pagbabago. Pero may isa akong tanong. Sabihin mo. Ano ang mangyayari kung may isang taong nagkukunwaring mahirap pero sa totoo lang ay maraming pera? Paano mo dapat tratuhin ang taong yon? Tumawa si Tiffany. Nako, mother-in-law, sa mga pelikula lang yan nangyayari. Hindi naglalakad ang mga mayayaman na nagbabalat kayong mahirap. Katawa-tawa yon. Pero kunwari lang. Kunwari, kung may pumasok dito na bihis na tulad mo, siguradong wala siyang pera. Imposibleng ang isang taong may tunay na yaman ay manamit ng ganyan kasimple. Naintindihan ko. Saka, bakit naman magkukunwaring mahirap ang isang mayaman? Walang saysay. Gusto ng mga taong may pera na ipakita ito. Gusto nilang ipagyabang.
Tulad ng mga VIP client ko, laging dumarating na impeccably dressed, may mamahaling alahas, sakay ng mga luxury car. Napakaluhikal na pangangatwiran. Kaya nga magaling ako sa trabahong ito, mother-in-law. Alam kong basahin ang mga tao. Alam ko kung sino ang may kayang bumili at kung paano sila tratuhin ng naaayon. Sa sandaling iyon, palihim na pumasok si Estelle, ang aking personal assistant. Nakita niya ako at lumapit. "Ma'am, hinihintay po kayo sa opisina," sabi niya nang may ngiti. Tiningnan siya ni Tiffany ng kakaiba. "Excuse me, sino ka?" "Ako po ang personal assistant ni Miss Coleman," sagot ni Estelle ng may kalmadong profesionalismo. "At anong kinalaman ng mother-in-law ko sa boss niyo?" Tumingin sa akin si Estelle, naghihintay ng utos. Bahagya akong tumango. "Ang mother-in-law mo ang boss ko." Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Tiffany. Nakabibingi ang katahimikang sumunod sa mga salita ni Estelle. Tiningnan ako ni Tiffany na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit ng kulay mula sa puti hanggang sa maputlang berde. "Ano? Anong sabi mo?" Nauutal niyang sabi, kumapit sa counter para hindi matumba. "Ang narinig mo," sagot ni Estelle nang may professional na kalmado. "Si Sarafina Coleman ang nagtatag at may-ari ng chain ng mga butik na ito." Humarap sa akin si Tiffany, nanlalaki ang mga mata. Hindi pwede. Ikaw na nakatira ka sa maliit na apartment na yon. Nagmamaneho ka ng lumang Honda. Ang damit kong nagkakahalaga ng 80,000 dolyar. Mahinahon kong putol. Ang damit na labis mong ikinainis sa burol ng asawa ko. 80,000? Ulit niya na parang alingaw-ngaw, hindi maproseso. Ang parehong damit na itinuring mong galing sa clearance rack. Ang parehong sapatos na nagkakahalaga ng 12,000 dolyar na sinabi mong mukhang galing sa Tiangge. Pautal-utal ang kanyang mga salita. Pero, 2 taon na akong nagtatrabaho para sa'yo. Tama. At sa loob ng 2 taon na iyon, nakatanggap ako ng maraming ulat tungkol sa hindi mo magandang pag-uugali sa mga kliyente. Kumuha si Estelle ng isang folder mula sa kanyang bag. "Gusto niyo po bang basahin ko ang mga ulat, ma'am?" "Sige, Estelle. Sa tingin ko, kailangang marinig ni Tiffany kung ano mismo ang idinokumento ng kanyang mga supervisor tungkol sa kanya." Napaupo si Tiffany sa isang kalapit na upuan, lubos na nabigla. Ulat mula Marso 15, simula ni Estelle. Nagreklamo ang kliyente na hindi siya pinansin ng empleyadong si Tiffany Albright sa loob ng 20 minuto dahil napagpasyahan niyang wala sa economic profile ng tindahan ng kliyente. Hindi yan. Ulat mula Abril 22, isang 60 taong gulang na kliyente ang tinrato ng may paghamak at pangmamata, itinuturo lamang sa mga clearance item nang hindi tinatanong ang kanyang mga gusto o budget. Bawat ulat ay isang sampal ng katotohanan sa mukha ni Tiffany. Ulat mula Mayo 8. Nakita ang empleyado na gumagamit ng kanyang personal na telepono sa loob ng 2 oras ng kanyang shift. Hindi pinapansin ang maraming customer. Akaya kong ipaliwanag. Ano ang ipapaliwanag mo, Tiffany? Tanong ko, kalmado ngunit mabigat sa awtoridad ang aking boses. Ipaliwanag mo ba kung paano mo napagpasyahang hiyain ako sa publiko sa burol ng asawa ko? O mas gugustuhin mong ipaliwanag kung paano mo sinabi sa akin na tinutukoy mo ang halaga ng mga tao batay lamang sa kanilang hitsura? Nagsimulang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. "Ma'am, hindi ko po alam. Kung nalaman ko lang, eksakto. Iyan ang problema, Tiffany. Ang iyong respeto sa mga tao ay nakadepende sa kanilang katayuang pang-ekonomiya. Mabait ka lang sa mga inaakala mong may pera." Lumapit ako sa kanya, pinapanatili ang aking elegante ngunit nakakatakot na tindig. "Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo sanang naiiba sa burol kung nalaman mong ako talaga yon?" Hindi mo sana ipinakita ang iyong tunay na pagkatao. Hindi mo sana inilantad kung gaano kakalupit at kababaw sa kaibuturan mo." Hayagan ng humahagulgol si Tiffany. "Pakiusap, Miss Coleman. Isang malaking hindi pagkakaunawaan lang yon. Nirerespeto ko po kayo ng lubos. Lagi ko po kayong nirerespeto. Nirespeto mo ako 5 minuto ang nakalipas noong sinabi mong wala akong katawan o presensya para magsuot ng dekalidad na damit? Iyon ay
Iyon ang iyong tunay na opinyon sa iyong biyenan, ang babaeng nagpalaki sa lalaking mahal mo. Lumakas ang iyak ni Tiffany. Ang ibang mga empleyado ay nagsimula ng magtipon ng palihim, hindi lumalapit, ngunit malinaw na alam na may malaking nangyayari. Estelle, sabi ko sa aking assistant, pwede mo bang basahin ang huling ulat? Siyempre po, ulat mula kaninang umaga. Na-record ng security camera ang empleyadong si Tiffany Albright na nagsasalita ng mapanirang puri tungkol sa isang kliyente na miyembro pala ng kanyang pamilya na lumalabag sa maraming patakaran ng kumpanya tungkol sa privacy at profesionalismo. At saka, dagdag ko, nagsinungaling siya tungkol sa isang hindi umiiral na promosyon para mapabilib ang kanyang asawa at nag-apply para sa isang mortgage batay sa kasinungalingang iyon. Biglang itinaas ni Tiffany ang kanyang ulo. Paano niyo nalaman ang tungkol sa loan? Tiffany, alam ko ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa mga taong nagtatrabaho para sa akin, lalo na kung ang mga taong iyon ay pamilya. Nagpatuloy si Estelle. Ipinapakita ng financial investigation ang mga utang na higit sa $60,000, mga gastusin na lumalagpas sa kita ng pamilya ng 300%, at maraming hindi naiulat na salary advance. Hindi naiulat, ulit ko, na nangangahulugang bukod sa lahat, nagsisinungaling ka sa mga financial document ng kumpanya. Ma'am, pakiusap, kaya kong ipaliwanag lahat. Kailangan ko ang pera para mapanatili ang isang pamumuhay na hindi mo kayang tustusan, para ipagyabang ang yaman na wala ka habang minamaliit ang iba dahil sa kanilang tila kakulangan sa yaman. Perpekto ang kabalintunaan ng sitwasyon. Si Tiffany na tinawanan ang aking di umanong kahirapan ang siyang tunay na walang pera. Tiffany, sabi ko, lalong lumamig ang aking boses. Gusto kong maintindihan mo ang isang napaka-importanting bagay. Hindi ako nagagalit dahil hindi mo alam kung sino ako. Nagagalit ako sa kung paano mo tinrato ang taong akala mo ay ako. Pero ma'am, nagagalit ako na itinuring mong angkop na hiyain ang isang 70 taong gulang na byuda sa burol ng kanyang asawa. At nagagalit ako na ibinabatay mo ang iyong respeto sa ibang tao sa presyo ng kanilang damit. Hindi mo intensyon na ipakita ang iyong tunay na pagkatao dahil iyon mismo ang ginawa mo. Lumingon ako kay Estelle. Handa na ba ang mga dokumento? Opo ma'am, nakahanda na po lahat. Tiningnan kami ni Tiffany ng may papalaking takot. Anong mga dokumento? Ang iyong termination papers, syempre. Hindi, pakiusap. Kailangan ko ang trabahong ito. May mga utang kami, mga bayarin, yung bagong bahay. Ang bagong bahay na balak mong bilhin gamit ang pera mula sa isang promotion na hindi naman nangyari. Pakiusap, Miss Coleman, sumusumpa ako, magbabago ako. Magiging iba ako. Magbabago ka, magiging iba ka. Lumapit ako ulit sa kanya. Tiffany, 32 taong gulang ka na. Kung hindi mo pa natutunang tratuhin ang mga tao ng may pangunahing respeto sa edad na ito, hindi mo na iyan matututunan ngayon. Pero pamilya ko to. Manugang mo ako. Eksakto, manugang kita at iyan ang dahilan kung bakit mas hindi mapapatawad ang iyong pag-uugali. Iniabot sa akin ni Estelle ang isang folder. Ang mga dokumento ng pagpapatalsik, ma'am. Salamat, Estelle. Kinuha ko ang folder at ipinakita kay Tiffany. Narito ang iyong termination letter, epektibo agad-agad. Hindi mo pwedeng gawin to. Personal na paghihiganti ito. Personal na paghihiganti? Mahina akong tumawa. Tiffany, ito ay simpleng pagpapatupad ng patakaran ng negosyo. Pagtatrato ng masama sa customer, maling paggamit ng oras sa trabaho, kasinungalingan sa mga opisyal na dokumento at maraming paglabag sa Code of Conduct. Pero kailangan ko ang trabahong ito. Ang asawa ko, malalaman ng asawa mo ang maraming bagay ngayon, putol ko. Kabilang na kung paano tinatrato ng kanyang asawa ang kanyang ina kapag sa tingin niya ay walang importanteng nakatingin. Ang mga luha ni Tiffany ay naging desperadong hagulgol. Pakiusap, nagmamakaawa ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagkaroon ka na ng pagkakataon, Tiffany. Nagkaroon ka nito sa loob ng 2 taong pagtatrabaho dito at lalo na noong araw ng burol kung kailan pwede kang pumili na magpakita ng habag sa halip na kalupitan, pero hindi mo ginawa. At iyon mismo ang punto.
Lumalabas ang tunay mong pagkatao kapag sa tingin mo ay walang kahihinatnan. Estelle, sabi ko sa aking assistant habang patuloy na humahagulgol si Tiffany. Pakiusap, tawagan ang security para i-escort ang empleyado palabas ng gusali. Hindi, teka, sigaw ni Tiffany desperadong tumayo. Hindi pwedeng ganito magtapos to, pamilya ako. Ang pamilya ay nag-uugali ng may respeto sa isa't isa. Tiffany, ikaw ang nagpasyang sirain iyon. Sumusumpa ako, magbabago ako, bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Tulad ng pagkakataong ibinigay mo sa akin noong araw ng burol, tulad ng konsiderasyong ipinakita mo noong nagpasya kang gawing personal na palabas ng iyong pagiging superior ang pinakamasakit na sandali ng buhay ko? Lumapit sa akin si Tiffany na magkadaop ang mga kamay, literal na nagmamakaawa. Miss Coleman, pakiusap, isipin mo si Marcos. Isipin mo ang anak mo. Kung aalisin mo ang trabaho ko, sisirain mo ang pagsasama namin. Sisirain ko ang pagsasama ninyo? Tiningnan ko siya ng may tunay na pagtataka. Tiffany, sinira mo ang pagsasama ninyo noong araw na nagpasya kang hiyain sa publiko ang ina ng asawa mo. Pero magagalit siya sa akin, hindi niya maiintindihan. Naku, maiintindihan niya ng perpekto, lalo na kapag ipinakita ko sa kanya ang mga security recording mula ngayon. Lalo pang lumungkot ang kanyang mukha. Mga recording? Bawat salitang sinabi mo tungkol sa akin, sa damit ko, sa di umano'y kawalan ko ng class, bawat malupit na komentong binitiwan mo sa telepono sa pag-aakalang walang importanteng nakikinig. Palihim na sumingit si Estelle. Papunta na po ang security, ma'am. Perpekto. Bumaling ako ulit kay Tiffany. Mayroon ka ngayong humigit kumulang 5 minuto para linisin ang iyong locker at isuko ang iyong employee badge. Pang-aabuso ito ng kapangyarihan, pag-uusig ito sa pamilya. Pang-aabuso ng kapangyarihan, tumigas ang aking boses. Tiffany, ang pang-aabuso ng kapangyarihan ay noong hinamak mo ang isang 70 taong gulang na babae sa harap ng buong pamilya niya dahil akala mo magagawa mo ito ng walang kahihinatnan. Pero may milyon-milyon ka. Ito lang ang trabaho ko. At kaninong kasalanan yon? Pinilit ba kitang mamuhay ng higit sa iyong kakayahan? Pinilit ba kitang magsinungaling tungkol sa mga hindi umiiral na promosyon? Sinabi ko ba sa iyong mag-apply ka ng mga loan batay sa mga pantasya? Si Chloe, ang batang empleyado na nakausap ko kanina, ay mahiyang lumapit. Ma'am, may kailangan po ba kayo? Oo, Chloe. Gusto kong obserbahan mo ito ng mabuti. Ito ay isang aral kung bakit natin tinatrato ang lahat ng customer ng may parehong respeto anuman ang kanilang hitsura. Tiningnan ako ni Tiffany ng may purong puot. Gagamitin mo pa to para sa mga aral? Eksakto. Ang iyong pag-uugali ay magsisilbing perpektong halimbawa sa aming mga susunod na training session kung ano ang hindi dapat gawin. Nakakahiya. Nakakahiya? Tumawa ako ng walang tuwa. Tiffany, hinamak mo ako sa burol ng asawa ko sa harap ng aking pamilya, mga kaibigan, mga taong kilala ko ng dekada at ginawa mo ito para sa katuwaan. Sinusubukan ko lang siyang tulungan. Tulungan ako sa pagtawag sa akin na walang class, sa pagsasabi sa lahat na mukha akong pulubi? Ang ibang mga empleyado ay mas lumapit na ngayon, halatang interesado sa dramang nagaganap. Nakita ko sa kanilang mga mukha ang halo ng pagkabigla at, aminin ko man, kasiyahan na sa wakas ay may kahihinatnan ang nakalalasong pag-uugali ni Tiffany. Miss Coleman, sumingit si Diane, ang aking supervisor. Gusto niyo po bang idokumento namin ang insidenteng ito para ibahagi sa ibang mga branch? Magandang ideya, Diane. Hayaan itong magsilbing babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagmamaltrato sa mga customer. Desperadong lumingon si Tiffany kay Diane. Diane, alam mong mabuting empleyado ako. Magsalita ka. Tiningnan siya ni Diane nang may ekspresyong naghahalo ang habag at pagkadismaya. Tiffany, binigyan kita ng maraming babala tungkol sa ugali mo sa mga kliyente, lalo na sa mga matatandang babae, pero hindi mo akalain ang na karapat-dapat sa respeto ang mga matatandang babae? Na baka mas marami silang pera kaysa sa itsura nila? Na baka konektado sila sa mga importanteng tao? Hindi po yon. Kung gayon Tiffany?
Direkta kong tanong. Ipaliwanag mo sa akin ang iyong pilosopiya sa buhay. Ipaliwanag mo kung bakit okay lang na tratuhin ng masama ang mga taong itinuturing mong mas mababa. Hindi ko sila itinuturing na mas mababa. Kung gayon, bakit mo ako tinrato na parang ganoon? Bakit? Huminto siya, halatang hindi makasagot nang hindi inaamin ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil akala mo magagawa mo ito nang walang kahihinatnan, kinumpleto ko para sa kanya. Dahil akala mo, isa lang akong pobreng matanda na walang kapangyarihang lumaban. Sakto, dumating ang dalawang security guard. Miss Coleman? Oo, paki-escort si Miss Albright habang kinukuha niya ang kanyang mga personal na gamit. Hindi na siya nagtatrabaho dito. Naglakad si Tiffany patungo sa kanyang locker na bagsak ang mga balikat, ineskorta ng security. Pero bago niya ito marating, muli siyang lumingon sa akin. Anong sasabihin mo kay Marcos? Sasabihin ko sa kanya ang totoo, Tiffany. Ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ang babaeng pinakasalan niya. Mahal niya ako, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam na hinamak ng kanyang asawa ang kanyang ina sa burol ng kanyang ama. Wala siyang pakialam na nagsinungaling ka tungkol sa iyong trabaho para makakuha ng mga loan. Wala siyang pakialam na inilagay mo sila sa isang desperadong sitwasyong pinansyal dahil sa iyong mga pantasya ng kadakilaan. Walang maisagot si Tiffany. Habang nililinis niya ang kanyang locker, kinausap ko ang mga empleyadong nakasaksi sa lahat. Gusto kong maintindihan ninyong lahat ang isang napaka-importanteng bagay, sabi ko. Sa aking mga tindahan, tinatrato natin ang bawat customer na parang sila ang pinaka-importanteng tao sa mundo, anuman ang kanilang pananamit o kung gaano karaming pera ang tila mayroon sila. Lahat sila ay taimtim na tumango. At alam niyo ba kung bakit? Mahiyang itinaas ni Chloe ang kanyang kamay. Dahil iyon po ang tamang gawin. Eksakto, Chloe. Dahil iyon ang tamang gawin, pero dahil din hindi natin alam kung sino talaga ang taong nasa harap natin. Tulad po ninyo ngayon? Tanong ng isa pang empleyado. Tulad ko ngayon, pero mas mahalaga, tulad ng sino mang papasok sa pintong iyan, bawat customer ay karapat-dapat sa respeto, kabaitan at professional na atensyon. Lumapit ulit sa akin si Estelle. Ma'am, gusto niyo po bang ihanda ko ang isang pulong kasama si Marcos para mamayang hapon? Oo, Estelle. Oras na para malaman ng anak ko ang buong katotohanan. Si Tiffany, na narinig ito habang isinisilid ang kanyang mga gamit sa isang kahon, ay tumakbo patungo sa akin. Hindi, pakiusap, huwag kang magsabi ng anuman kay Marcos. Hayaan mong ako ang magpaliwanag sa kanya. Ipaliwanag mo sa kanya gamit ang mas marami pang kasinungalingan. Hindi, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Anong totoo, Tiffany? Ang totoo tungkol sa kung paano mo ako tinrato, ang totoo tungkol sa iyong mga utang, ang totoo tungkol sa pekeng promosyon, lahat. Sasabihin ko sa kanya lahat. Huli na, nagkaroon ka ng 2 taon para sabihin ang totoo. Nagkaroon ka ng pagkakataong humingi ng tawad pagkatapos ng burol. Pinili mong magsinungaling sa bawat pagkakataon. Ineskortan siya ng mga gwardiya palabas, dala ang kanyang kahon ng mga gamit. Sa huling sandali, lumingon siya at sumigaw, "Hindi pa to tapos. Lalabanan ko to." "Sige lang," kalmado kong sagot. Magiging interesante na makita kung paano mo ipapaliwanag ang iyong pag-uugali sa isang hukom. Isang hukom? Nako, oo, Tiffany. Paninirang puri, paglikha ng hindi magandang working environment, pandaraya sa mga dokumento ng negosyo. May sapat akong ebidensya para panatilihin kang abala sa korte sa loob ng maraming taon. Ganap na namutla ang kanyang muka bago siya tuluyang inilabas ng mga gwardiya. Nang makaalis na siya, napuno ng katahimikan ang butik. Tiningnan ako ng mga empleyado nang may halo-halong respeto, paghanga at kaunting takot. Well, sabi ko sa wakas, sa tingin ko, may natutunan tayong lahat na mahalaga ngayon. Lumapit si Diane. Miss Coleman, gusto niyo po bang tawagan ko ang HR para simulan ang proseso ng pagpapalit? Oo, pero gusto kong dumaan ang bagong empleyado sa isang mas mahigpit na proseso ng panayam, lalo na tungkol sa mga prinsipyo at serbisyo sa customer. Siyempre po. At Diane, gusto kong makatanggap si Chloe ng agarang promotion. Ang kanyang profesionalismo ngayon ay kapuri-puri. Namula si Chloe at mahiyang ngumiti. Salamat po, Miss Coleman.
Huwag ka munang magpasalamat. Kasama ng promosyon ang mas malaking responsibilidad. Umalis ako sa butik na may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Ang paghihiganting pinlano ko ay kumpleto na. Pero ngayon, kailangan kong harapin ang pinakamahirap na bahagi, ang ipaliwanag sa aking anak kung bakit sinira ko ang karera ng kanyang asawa. Pero mamaya na iyon. Sa ngayon, kailangan kong ihanda ang ebidensyang ipapakita ko kay Marcus mamayang hapon. 5:00 ng hapong iyon, dumating si Marcus sa aking apartment, balisa ang muka. Natanggap niya ang tawag ko 2 oras kanina nang agarang hilingin kong pumunta siya dahil kailangan ko siyang kausapin tungkol sa isang napaka-importanteng bagay tungkol kay Tiffany. Ma, anong nangyari? Umuwi si Tiffany na umiiyak, sinasabing hindi makatarungan ang pagkatanggal sa kanya at may kinalaman ka raw doon. Umupo ka, Marcus. Ang sasabihin ko sa iyo ay magbabago ng maraming bagay. Umupo ang anak ko sa sofa kung saan maraming beses siyang naglaro noong bata pa siya, kung saan lumapit siya sa akin para humingi ng payo noong teenager pa siya. Ngayon, sa edad na 35, mukha siyang ganap na nawawala. Ma, may sinabing kakaiba si Tiffany. Sabi niya, pag-aari mo raw ang butik kung saan siya nagtatrabaho. Imposible yon, di ba? Huminga ako ng malalim. Marcus, sa buong buhay mo, inilihim ko ang tunay na kalagayan ng yaman ng ating pamilya. Anong ibig mong sabihin? Tumayo ako at naglakad patungo sa aking lihim na opisina. Sumama ka sa akin, oras na para makita mo kung sino talaga ang nanay mo. Nang buksan ko ang nakatagong pinto sa likod ng estante ng libro, napasinghap si Marcus. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa lubos na pagkamangha nang makita niya ang aking pribadong opisina na puno ng mga dokumento ng negosyo, mga kontrata at mga larawan ng aking mga butik. Ano to lahat? Ito, anak, ang imperyong itinayo namin ng tatay mo sa nakalipas na 40 taon. Ipinakita ko sa kanya ang mga sertipiko ng pag-aari para sa 17 butik, ang mga kontrata para sa 3 pabrika ng tela at ang mga bank statement na nagpapakita ng mga halagang hindi niya kailanman inakala. Mamilyonaryo tayo? Oo, Marcus, napakayaman natin. Mayaman na tayo sa halos buong buhay mo. Pero bakit? Bakit tayo namuhay ng ganoon? Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong lumaki kayo ni Belle na may tunay na mga prinsipyo. Gusto kong maintindihan ninyo ang halaga ng pagsisikap, pagpapakumbaba at respeto sa lahat ng tao. Napaupo si Marcos sa isang upuan. Hindi ako makapaniwala. Sa lahat ng panahong ito, nagkaroon ka ng pagkakataong ipakita ang tunay mong pagkatao nang walang masamang impluwensya ng pera. At alam ni Dad? Ang tatay mo ay partner ko sa lahat. Sama-sama naming napagdesisyunan na ilihim ito hanggang sa tamang panahon para ibunyag. At kailan ang tamang panahon na yon? Kapag naipakita mong kaya mong hawakan ang responsibilidad, kapag naipakita mong matatag na ang iyong mga prinsipyo. Tiningnan ako ni Marcos nang may halo-halong paghanga at sama ng loob. At anong kinalaman nito sa pagkatanggal ni Tiffany? Iyon ang tanong na hinihintay ko. Kinuha ko ang folder na inihanda ni Estelle kasama ang lahat ng ebidensya. Marcus, ang asawa mo ay 2 taon nang nagtatrabaho sa isa sa aking mga butik. Sa loob ng 2 taon na iyon, paulit-ulit niyang ipinakita na minamaltrato niya ang mga kliyente batay lamang sa kanilang hitsura. Hindi yan pwedeng totoo. Hindi. Inilabas ko ang unang ulat. Nakadokumento dito kung paano binaliwala ng asawa mo ang isang 60 taong gulang na babae dahil sa pakiramdam niya ay wala ito sa tamang economic profile para mamili sa tindahan. Binasa ni Marcos ang ulat, nakakunot ang noo. Ito, siguro hindi pagkakaunawaan lang. Isang hindi pagkakaunawaan? Inilabas ko ang susunod na dokumento. At ito? At ito? Bawat ulat ay nagpinta ng isang malinaw na pattern ng diskriminasyon at hindi propesyonal na pag-uugali. Pero ang pinakamahalaga, Marcos, ay hindi ang ginawa niya sa trabaho. Ito ay ang ginawa niya sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Noong araw ng burol ng tatay mo, nagpa siya ang asawa mong hiyain ako sa publiko dahil sa damit ko.
Tinawag niya akong walang class. Sinabing, mukha akong pulubi. Pinagtawanan niya ang damit ko sa harap ng buong pamilya. Namutla si Marcos. Sinabi sa akin ni Tiffany na sinusubukan ka lang niyang tulungan. Tulungan ako? Akala mo ba tulong yon nang sabihin niyang pathetic ako, na ipinapahiya ko ang pamilya, na mukha akong pulubi? Hindi ko. Akala ko sinusubukan lang niyang tumulong. Akala mo okay lang na may tratuhin ang nanay mo ng ganoon dahil ipinapalagay mong tama siya tungkol sa kawalan ko ng class? Hindi yon. Kung gayon, bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Walang maisagot si Marcos. Alam mo ba kung ano pa ang nalaman ko ngayon? Patuloy ko inilabas ang mga financial report. Na nagsisinungaling ang asawa mo tungkol sa isang hindi umiiral na promosyon, na nag-apply kayong dalawa para sa isang mortgage batay sa hinaharap na kita na hindi naman mangyayari. Paano mo nalaman yan? Dahil negosyante ako, Marcos. Kapag may umaatake sa akin, iniimbestigahan ko ang lahat tungkol sa taong iyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumentong nagdedetalye ng kanilang mga utang, ang kanilang labis na paggastos at ang kanilang desperadong sitwasyong pinansyal. May utang kayong higit sa 60,000 dolyar sa mga credit card. Nakatira kayo sa isang apartment na mas mahal pa sa buong sahod ni Tiffany. Palagi kayong humihingi ng salary advance. Isinubsob ni Marcos ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Diyos ko! Ang asawa mo ay namumuhay sa isang ganap na kasinungalingan. Ipinagyayabang ang yaman na wala siya habang pinagtatawanan ng iba dahil sa kanilang tila kakulangan sa yaman. At ngayon, anong mangyayari? Ngayon, Marcos, kailangan mong magpasya kung anong klaseng lalaki ang gusto mong maging. Anong ibig mong sabihin? Kaya mo bang manatili sa isang babaeng hinamak ang iyong ina sa burol ng iyong ama? O kaya mo bang aminin na pinakasalan mo ang isang taong hindi kapareho ng mga prinsipyo ng iyong pamilya? Asawa ko siya. At ako ang nanay mo, ang babaeng nagpalaki sa'yo, na nagturo sa'yo tungkol sa respeto at dignidad, na nagsakripisyo ng maraming kaginhawahan para masigurong may edukasyon ka sa mga prinsipyo. Matagal na nanahimik si Marcos. Anong gusto mong gawin ko? Wala akong gustong gawin mo, Marcos. Gusto kong gumawa ka ng sarili mong desisyon batay sa mga alam mo ngayon. At kung pipiliin kong manatili kay Tiffany? Kung gayon, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng pagpiling iyon. Anong mga kahihinatnan? Ang mga kahihinatnan ng pagpili sa isang taong naniniwalang angkop na hiyain ang mga matatanda para sa katuwaan. Tumayo si Marcos at naglakad patungo sa bintana. Gumuho ang buong mundo ko. Hindi, Marcos. Gumuho ang iyong pekeng mundo. Ngayon, may pagkakataon kang bumuo ng isang bagay na totoo. Tutulungan mo ba ako? Lagi kitang tutulungan, anak. Pero kung mapapatunayan mo lang na karapat-dapat ka sa tulong na iyon. Paano? Sa pagpapakita sa akin na ang lalaking pinalaki ko ay nariyan pa rin sa ilalim ng lahat ng nakalalasong impluwensya ng asawa mo. Humarap sa akin si Marcos, may luha sa kanyang mga mata. Sobrang sorry, hindi kita na ipagtanggol sa burol. Iyan ang unang hakbang, Marcos. At ang pangalawang hakbang? Ang pangalawang hakbang ay magpasya ka kung gusto mo pang manatiling kasal sa isang babaeng sa tingin niya ay okay lang na tratuhin ng masama ang mga taong mahina. Dahan-dahang tumango si Marcos. Kailangan ko ng oras para mag-isip. Siyempre, pero Marcos, ang oras mo para mag-isip ay hindi walang hanggan. May mga desisyon na hindi pwedeng ipagpaliban magpakailanman. 2 araw pagkatapos ng aming komprontasyon ni Marcos, tumunog ang telepono ko 6:00 ng umaga. Si Belle ang anak kong babae at tila balisang-balisa siya. Anong nangyayari? Tumawag sa akin si Marcos na umiiyak hating gabi. Sinasabing, milyonarya ka raw at natanggal si Tiffany sa trabaho mo. Totoo ba yon? Magandang umaga, Belle. Oo, totoo. Paano naging totoo? Kailan pa tayo naging mayaman? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Belle, umuwi ka ngayong umaga. Oras na para malaman mo rin ang katotohanan. Sobrang shocked ako. Sinabi sa akin ni Marcos ang tungkol sa mga butik, sa pera, sa ginawa ni Tiffany sa burol ni Dad. Hindi ko maproseso. Kaya nga kailangan mong pumunta. Maraming dapat ipaliwanag.
2 oras pagkatapos, nakaupo si Belle sa aking sala, tinitingnan ang parehong mga dokumento na ipinakita ko kay Marcos. Ang kanyang reaksyon ay ganap na naiiba sa kanyang kapatid. "Ma, bakit hindi ka nagtiwala sa amin?" "Nagtiwala ako sa inyo, Belle. Nagtiwala ako na magiging mabubuting tao kayo nang walang masamang impluwensya ng pera. Pero sana mas maganda ang buhay namin. Sana nakapasok ako sa isang pribadong unibersidad, nagkaroon ng mas magandang oportunidad." "At magiging parehong tao ka pa rin ba ngayon?" Huminto si Belle, nag-isip. "Hindi ko alam. Alam ko, lumaki ka sana na may mga pribilehiyong hindi mo pahahalagahan, na may pakiramdam ng pagiging superior na makakasira sa iyong pagkatao. Pero tingnan mo ang nangyari kay Marcos. Pinakasalan niya ang isang masamang babae na hinahamak tayo." Eksakto ang punto ko, Belle. Pinili ni Marcos si Tiffany noong akala niya ay isang middle class na pamilya tayo. Iyon ay nagsasabi sa akin na mayroong isang bagay sa kanyang pagkatao na kailangang suriin. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, baka naakit si Marcos kay Tiffany dahil kinakatawan niya ang estado at sopistikasyon na sa tingin niya ay kulang sa kanya. Kumunot ang noo ni Belle. "Medyo malalim yan, Ma. May 70 taon na ako para obserbahan ang pag-uugali ng tao, anak. At ako, ano sa tingin mo ang mga pinili ko?" Ngumiti ako. "Pinili mong maging isang guro sa elementarya. Nagtatrabaho ka sa mga batang may mababang kita. Pinakasalan mo ang isang mabuting lalaki na guro rin. Nasa tamang lugar ang iyong mga prinsipyo. So mamamana ko na ang lahat ng ito? Ikaw at si Marcos ang magmamana ng lahat, pero kung mapapatunayan niyo lang na kaya ninyong pamahalaan ito ng responsable." "At kung pipiliin ni Marcos na manatili kay Tiffany?" Iyan ay isang napakagandang tanong, Belle. Sakto tumunog ang telepono ko. Si Estelle ang aking assistant. "Miss Coleman, narito po si Tiffany Albright sa main office." Sabi niya, "Kailangan niya kayong makausap ng agaran." "Nandyan si Tiffany?" "Opo, ma'am." Medyo balisa siya at sabi niya, hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. Tiningnan ko si Belle. "Gusto mo bang makilala ang iyong hipag sa mas tunay na kalagayan?" "Anong ibig mong sabihin?" "Nasa opisina ko si Tiffany, malamang para magmakaawa para sa trabaho niya. Gusto kong sumama ka." "Perpekto. Oras na para makita mo kung anong klaseng tao ang pinakasalan ng kapatid mo." 1 oras pagkatapos, dumating kami ni Belle sa aking executive office sa pangunahing gusali ng aking kumpanya. Ito ay isang lugar na hindi pa nakikita ng aking mga anak. Mga sahig na marmol, mga bintanang mula sahig hanggang kisame na may panoramic view ng syudad, mga kasangkapang designer at mga orihinal na likhang sining. "Diyos ko, Ma," bulong ni Belle, "nakakamangha to." 40 taon ng pagsisikap, anak. Sinalubong kami ni Estelle sa lobby. Nasa waiting room po siya, nandoon na siya mula 8:00 ng umaga. "May sinabi ba siya?" "Sabi lang niya, kailangan niya kayong makausap tungkol sa isang matinding inhustisya at hindi siya aalis hanggat hindi niyo siya pinapakinggan." "Perpekto, papasukin mo siya sa opisina ko sa loob ng 5 minuto." Umupo kami ni Belle sa aking opisina. Ako sa likod ng aking mahogany executive desk, si Belle sa isang upuan sa gilid kung saan niya maoobserbahan ang buong interaksyon. Nang papasukin ni Estelle si Tiffany, halata ang kanyang pagbabago. Hindi na siya ang mayabang at tiwalang-tiwalang babae mula sa burol. Mayroon siyang malalalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, kumalat na makeup at lukot ang kanyang damit na parabang natulog siya suot ito. "Miss Coleman," agad niyang sinabi, "salamat po sa pagtanggap sa akin. Alam kong nagkamali ako ng malaki pero kailangan niyong maintindihan ang sitwasyon ko." "Umupo ka, Tiffany." Doon niya napansin si Belle. "Belle, anong ginagawa mo dito?" "Hello, Tiffany. Nandito ako para matutunan ang tunay na pagkatao ng mga tao." Namula si Tiffany pero bumalik sa akin. "Ma'am, naparito po ako para humingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong masama ang ugali ko, pero kaya kong magbago." "Kaya mong magbago?" "Opo, ganap. Pwede akong maging iba." "Tiffany, sabihin mo sa akin kung ano mismo sa tingin mo ang nagawa mong mali." "Well, hindi ko po dapat sinabi ang mga iyon tungkol sa inyo sa trabaho. Iyon lang.
at hindi ko dapat ginamit ang telepono ko sa oras ng trabaho. May iba pa ba? Nag-isip sandali si Tiffany. At hindi ako dapat naging huli. Nagkatinginan kami ni Belle. Hindi talaga naiintindihan ni Tiffany ang bigat ng kanyang ginawa. Tiffany, sabi ko nang may pasensya, paano ang burol? Ang burol? Oo, ang burol ng asawa ko. May natatandaan ka bang particular mula sa araw na yon? Well, sinusubukan ko pong tulungan kayo sa inyong imahe. Tulungan ako? Opo, akala ko kung bibigyan ko kayo ng payo kung paano manamit ng mas maayos. Pinutol siya ni Belle. Tiffany, sa tingin mo ba talaga ang pampublikong pagpapahiya sa isang tao ay pagtulong? Hindi ko siya hinamak, naging tapat lang ako. Ayan na, sabi ko kay Belle. Ang tunay na problema, hindi siya naniniwalang may ginawa siyang mali. Pero kaya kong matuto, desperadong giit ni Tiffany. Pwede akong kumuha ng mga klase sa customer service. Pwede akong magpa-therapy, kahit ano. At bakit mo gagawin ang lahat ng iyon? Dahil kailangan ko ang trabaho, may malalaki kaming utang. Yung bahay na gusto naming bilhin, magagalit sa akin si Marcos kung mawawala ang lahat dahil sa akin. Interesante, bulong ko. Hindi mo nabanggit na nakakaramdam ka ng anumang pagsisisi sa pananakit sa akin. Siyempre, nagsisisi ako. Pagsisisi sa pananakit sa akin o pagsisisi sa mga kahihinatnan na idinulot nito sa'yo? Ibunukan ni Tiffany ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. Dahil may napaka-importanteng pagkakaiba sa dalawang bagay na iyon, Tiffany. Masama ang loob ko sa pananakit sa'yo. Kailan ka nagsimulang makaramdam niyan? Sa burol noong tinatawag mo akong walang class o noong nalaman mo kung sino talaga ako? Nagsimulang umiyak si Tiffany. Pakiusap, Miss Coleman, huwag niyo akong parusahan habang buhay para sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali? Tumayo si Belle mula sa kanyang upuan. Tinatawag mong pagkakamali ang paghamak sa isang 70 taong gulang na byuda sa burol ng kanyang asawa? Belle, pakiusap. Hindi, Tiffany. 2 taon ka ng kasal sa kapatid ko at ni minsan, hindi ka nagpakita ng tunay na respeto sa nanay ko. Hindi yan totoo. Kumuha ako ng isa pang dokumento mula sa aking mesa. Mayroon akong mga ulat dito mula sa 3 pagtitipon ng pamilya kung saan gumawa ka ng mga mapanlait na komento tungkol sa aking taste, sa aking mga damit, sa aking bahay. Iyon ay mga biruan lang. Mga biruan na naglantad ng iyong tunay na opinyon sa akin. Desperadong lumingon si Tiffany kay Belle. Belle, kausapin mo ang nanay mo. Sabihin mong bigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Bakit ko gagawin yan, Tiffany? Dahil asawa ka ng kapatid ko, pamilya tayo. Ang pamilya ay nagtraratuhan ng may respeto, matatag na sagot ni Belle. Isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan. Pero kaya kong matuto. Sa edad na 32? Tanong ko. Tiffany, kung hindi mo pa natutunan ang pangunahing respeto sa iba sa puntong ito ng iyong buhay, hindi mo na iyan matututunan ngayon. Hindi yan patas. Hindi patas? Tumayo ako mula sa aking mesa at lumapit sa kanya. Alam mo kung ano ang hindi patas, Tiffany? Na ang isang 70 taong gulang na babae ay kailangang tiisin ang pampublikong kahihiyan sa pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Alam mo kung ano pa ang hindi patas, na ang mga empleyado ko ay kailangang makatrabaho ang isang taong patuloy na nagpaparamdam sa kanila na masama sila. Hindi kailanman sinabi sa iyong mga kasamahan na ang ilang mga kliyente ay hindi nabibilang sa butik? Nanahimik si Tiffany. Hindi kailanman nagkomento tungkol sa estado ng mga tao batay lamang sa kanilang hitsura? Karagdagang katahimikan. Tiffany, ang problema ay hindi dahil nagkamali ka. Ang problema ay inilantad ng iyong pag-uugali ang iyong tunay na pagkatao. Pwede namang magbago ang tunay kong pagkatao. Hindi, Tiffany. Ang iyong pag-uugali ay pwedeng magbago para sa kaginhawahan, pero ang iyong pagkatao ay nabuo na. Ganap siyang bumagsak, humahagulgol ng walang tigil. Kung gayon wala na akong magagawa. Mayroon kang magagawa. Itinaas niya ang kanyang ulo, umaasa. Ano? Pwede kang maging tapat kay Marcos tungkol sa kung sino ka talaga. Anong ibig mong sabihin?
Pwede mong sabihin sa kanya na pinakasalan mo siya dahil akala mo ay kaya mo siyang hubugin, na lagi mong tinitingnan ang kanyang pamilya bilang mas mababa, na nagsinungaling ka tungkol sa iyong trabaho para mapabilib siya. Hindi iyan totoo. Hindi? Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit hindi mo kailanman inimbita si Marcus sa iyong mga work event kung kasing tagumpay ka nga tulad ng sinasabi mo. Hindi makasagot si Tiffany. Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo ako ipinakilala sa iyong mga boss kung mayroon kang napakagandang relasyon sa kanila. Ganap na katahimikan. Ipaliwanag mo kung bakit nagsinungaling ka tungkol sa isang promotion na hindi naman nangyari. Gusto kong maging proud sa akin si Marcus, at ang paghamak sa kanyang ina ay dapat makatulong doon. Sa wakas, naintindihan ni Tiffany na walang takas. "Tiffany," sabi ko sa boses na matatag ngunit hindi malupit, "bibigyan kita ng huling pagkakataon na magpakita ng kaunting dignidad sa sitwasyong ito. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka, umupo kasama si Marcus, at sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa kung sino ka, ano ang iyong ginawa, at bakit mo ito ginawa. At kung gagawin ko yon, ibabalik mo ang trabaho ko." "Hindi." Nalungkot ang kanyang muka. "Kung gayon, anong saysay?" "Dahil iyon ang tamang gawin, Tiffany. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may pagkakataon kang gumawa ng isang bagay dahil lang sa ito ay tama. Pero kailangan kong magtrabaho." "Makakahanap ka ng ibang trabaho, pero hindi ka na kailanman magtatrabaho sa alinman sa aking mga kumpanya. At kung iwanan ako ni Marcus, iyan ay isang desisyon na kailangan niyang gawin batay sa kumpletong impormasyon." Dahan-dahang tumayo si Tiffany, talunan. "Panalo ka na, Miss Coleman. Sinira mo ako ng tuluyan." "Hindi, Tiffany. Sinira mo ang sarili mo. Tumanggi lang akong manatiling biktima mo." Pagkaalis niya, nanatili kaming tahimik ni Belle sa loob ng ilang minuto. "Ma," sa wakas ay sabi ni Belle, "sa tingin mo, iiwanan siya ni Marcus?" "Hindi ko alam, anak, pero sana. At kung hindi, malalaman kong hindi ko pinalaki ang lalaking inaakala ko." Nung gabing iyon, tumawag si Marcus. Basag ang kanyang boses, pagod. "Ma, sinabi sa akin ni Tiffany ang lahat." "Lahat?" "Ang mga kasinungalingan tungkol sa trabaho niya, ang utang na itinago niya, kung ano talaga ang tingin niya sa pamilya natin. At may sinabi pa siya." "Ano?" "Sinabi niya sa akin na sa buong pagsasama namin, hindi niya naramdaman na sapat ka para sa akin." Medyo nadurog ang puso ko. "Naiintindihan ko." "Ma, sobrang sorry, naging bulag ako. Sorry, nabigo kita noong kailangan mo ako." "At anong gagawin mo ngayon, Marcus?" "Nagawa ko na. Humingi na ako ng diborsyo." Nakaramdam ako ng halo-halong ginhawa at lungkot. "Anong nararamdaman mo?" "Wasak, pero malaya rin. Na para bang may dala-dala akong bigat na hindi ko alam." "Normal lang yan, anak. Pwede ba akong pumunta sa'yo bukas? Marami akong kailangang kausapin sa'yo." "Siyempre, Marcus, palagi." Kinabukasan, ang dalawa kong anak ay nakaupo sa aking sala, ngayon ay ganap ng mulat sa katotohanan tungkol sa aming pamilya. Kakaiba, pagkatapos ng maraming taon ng mga lihim na ang lahat ay nasa hayag na. "Ma," sabi ni Marcus, "gusto kong formal na humingi ng tawad, hindi lang sa hindi pagtatanggol sa iyo sa burol, kundi sa lahat ng taon na hindi ko lubusang pinahalagahan ang ginawa mo para sa amin. Gusto ko ring humingi ng tawad," dagdag ni Belle, "sa pagkwestiyon sa iyong desisyon na ilihim ito. Naiintindihan ko na ngayon na binigyan mo kami ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Binigyan mo kami ng tunay na mga prinsipyo. Tanggap ko ang inyong paghingi ng tawad, pero hindi iyon kailangan. Kumilos lang kayong dalawa batay sa impormasyong mayroon kayo noon." "At ngayon?" tanong ni Marcus, "paano tayo magpapatuloy mula rito?" "Ngayon," sabi ko sa kanila, tumayo para maglakad patungo sa aking mesa. "Oras na para malaman ninyo ang tungkol sa inyong mana." Ipinakita ko sa kanila ang mga dokumentong inihanda ko, maraming taon na ang nakalipas, na hinahati ang aking imperyo ng pantay sa pagitan nila, ngunit may mga partikular na kondisyon. "Marcus, mamanahin mo ang mga butik at ang mga pabrika ng tela, pero may kondisyon." "Ano yon?"
Kailangan mong magtrabaho sa negosyo sa loob ng 5 taon, magsisimula sa pinakamababa na inaalam ang bawat aspeto ng operasyon mula sa ibaba bilang isang floor salesman. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang pakikitungo sa lahat ng uri ng customer, kung ano ang pakiramdam na makuha ang respeto ng mga empleyado, kung ano ang pakiramdam na bumuo ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsisikap. Taimtim na tumango si Marcos. Tinatanggap ko. Belle, mamanahin mo ang mga real estate properties at ang mga financial investments, pero iba ang kondisyon mo. Ano yon? Gusto kong gamitin mo ang isang malaking bahagi ng mana na iyon para lumikha ng mga charitable foundation, lalo na nakatuon sa edukasyon para sa mga batang may mababang kita. Napuno ng luha ang mga mata ni Belle. Ma, perpekto yan. Pero may isa pa kayong kondisyon na non-negotiable. Ano yon? Sabay nilang tanong. Hindi ninyo kailanman pwedeng gamitin ang inyong yaman para tratuhin ng masama ang ibang tao. Ang perang ibibigay ko sa inyo ay may kasamang responsibilidad na gamitin ito para iangat ang iba, hindi para maliitin sila. Siyempre ma, sabi ni Marcos, at kung malaman ko kailanman na ginagamit ninyo ang inyong posisyon para hiyain o maliitin ang isang tao, mawawala agad sa inyo ang buong mana. Naiintindihan namin, sabay nilang sabi. 6 na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa aking opisina at sinusuri ang mga buwan ng ulat nang pumasok si Estelle na may ngiti sa mukha. Ma'am, may bisita po kayo. Sino? Si Marcos po, pero sa tingin ko, dapat niyo itong makita mismo. Pumasok si Marcos sa aking opisina, pero hindi siya mukhang Marcos na kilala ko. Suot niya ang uniforme ng floor salesman mula sa boutique. May iba siyang enerhiya sa kanyang mga mata at isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Hey ma, may minuto ka ba para kausapin ang isa sa iyong mga empleyado? Siyempre, kumusta ang unang buwan mo? Ito ang pinakamahirap na trabahong nagawa ko sa buhay ko at ang pinakakasiya siya. Sabihin mo sa akin. Kahapon, nagsilbi ako sa isang babae na pumasok na napakasimple ng suot. Biyuda siya tulad mo at halatang walang masyadong pera. Ang dati kong instinct ay idirekta siya sa clearance section. At anong ginawa mo? Binigyan ko siya ng eksaktong parehong pagtrato na ibibigay ko sa sino mang kliyente. Ipinakita ko sa kanya ang buong tindahan, ipinaliwanag ang kalidad, at ipinaramdam sa kanya na siya ang pinakaimportanteng tao sa mundo. Bumili siya ng $50 na scarf, pero ma, ang ngiti sa kanyang mukha ay hindi mabibili. Sinabi niya sa akin na maraming taon na mula nang may tratuhin siyang may ganoong kabaitan sa isang tindahan. Naramdaman kong umapaw ang puso ko sa pagmamalaki. At anong naramdaman mo? Na para bang sa wakas ay naintindihan ko na kung ano ang sinubukan ninyong ituro sa akin ni Dad sa lahat ng taon. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang naging desisyon ko. Ang sakit ng burol ni Elias, ang pampublikong kahihiyan, ang pagkawasak ng karera ni Tiffany, lahat ay sulit para marating ang sandaling ito. Marcos, sabi ko sa kanya, sobrang proud sana ang tatay mo sa lalaking naging ikaw. Proud ka ba sa akin? Sobra. Lumapit siya sa aking mesa at hinawakan ang aking mga kamay. Ma, may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Ano yon? Salamat sa hindi mo pagpayag na manatili akong kasal sa isang babaeng hindi ka nirerespeto. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang pagtatanggol sa mga taong mahal mo, lalo na kapag hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. At si Tiffany? Narinig ko, nagtatrabaho na siya sa isang department store. Sa pagkakaalam ko, nahihirapan siya sa pinansyal pero hindi ko na yon responsibilidad. Masama ba ang loob mo tungkol doon ngayon? Masama ang loob ko sa oras na nawala sa akin dahil sa pagiging bulag sa tunay niyang pagkatao, pero hindi ako nagsisisi sa natural na kahihinatnan ng kanyang mga kilos. 3 buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag, si Tiffany. Miss Coleman, alam kong malamang ayaw niyo akong kausapin, pero gusto ko lang magpasalamat. Magpasalamat? Sa pagtuturo sa akin ng pinakamahirap na aral ng buhay ko, sa pagpapakita sa akin na ang mga kilos ay may tunay na kahihinatnan. At ano ang natutunan mo, Tiffany?
na ang respeto ay hindi nakabase sa kung gaano karaming pera ang mayroon ang isang tao, na ang tunay na elegance ay nagmumula sa kung paano mo tinatrato ang mga tao, lalo na ang mga hindi makakatulong sa'yo sa anumang paraan. Masaya akong marinig yan. Miss Coleman, alam kong hindi ko deserve ang pagpapatawad nyo, pero gusto kong malaman nyo na tunay kong pinagsisisihan ang lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo at ang aral na itinuro nyo sa akin ay ginawa akong mas mabuting tao. Ibinaba ko ang telepono, pakiramdam ko ay ganap na payapa. Matamis ang paghihiganti, pero ang tunay na kasiyahan ay nagmula sa kaalaman na naprotektahan ko ang mga prinsipyong itinayo namin ng aking asawa sa buong buhay namin. Noong gabing iyon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa aking opisina, naisip ko si Elias. Mahal ko, bulong ko. Sa wakas, natuto na akong ipagtanggol ang sarili ko at magiging maayos lang ang ating mga anak. Dumating na ang hustisya, hindi lang bilang paghihiganti, kundi bilang edukasyon, at iyon ang pinakamahalagang aral sa lahat. Nagustuhan niyo ba ang kwento ko? At saang syudad kayo nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan niyo ang kwento, pwede niyo akong suportahan sa pagpapadala ng super thanks para makapagpatuloy akong magdala ng mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Hinihintay ko ang inyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita nyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at respeto.